Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 6,221-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi mahalaga. Gagawin namin ang sinabi mo, nakatatandang Azure Dragon. Hindi masyadong natuwa si Terence sa ipinakita ng lalaki, ngunit hindi siya tumutol dahil maaari siyang pumunta sa seremonya ng koronasyon ng mas maaga. Maaaring malapit lang ang selyo. Napakamakatwiran talaga ni Master Linford. Tara na. Tumango ang Earth Stage Spirit Beast na si Master na may peking ngiti at hindi na nagsalita pa. Dinala niya sina Terence at Ramlee papunta sa palasyo. Para naman kina Winnie at sa dalawa pa, pinabalik niya sila para magpahinga. Hindi magandang tingnan na panatilihin ang mga sugatang tauhan na tulad nila sa tabi niya. Walang masamang kutob si Terence kay Winnie at sa iba pa. Ngumiti siya at kumaway palm bago umalis kasama ang Earth Opening Stage Spirit Beast. Maaari ko bang malaman kung paano kita dapat kausapin? Nakita ni Terence na papalapit na sila ng papalapit sa palasyo, at ang mga espiritong halimaw ay pakaunti ng pakaunti. Nagtanong siya, ngunit walang respeto sa kanyang tono, parang isang normal na pag-uusap lamang sa pagitan ng mga kapantay. Ang apelyido ko ay Chin at ang pangalan ko ay Zog. Master Linford, maaari mo akong tawagin kahit anong gusto mo. Wala akong pakialam. Walang pakialam ang ekspresyon ni Zog. Halata na wala siyang balak makipagkaibigan sa kanilang dalawa. Hayop. Talagang natutupad niya ang pangalan niya. Tila isa talaga siyang tapat na bata. Kahit ang pangalan ay napakadirekta. Sa palasyo ba ginaganap ang seremonya ng koronasyon? Hindi ba't marami ang maaaring pumasok para manood ng seremonya ngayon? Ngumiti si Terence at casual na nagtanong, ngunit bumaantong hininga siya sa loob. Isa itong biro na hilingin sa apoy na leon na dalhin siya sa seremonya ng koronasyon. Dahil sa pagkakakilanlan ng leon na may malaking apoy, napakabuti na para sa kanya na makapasok sa kabisera. Imposibleng magpatuloy siya sa pagpasok sa palasyo upang mapanood ang seremonya ng koronasyon. Kung hindi dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, malamang na mararanasan lang sana ni Terence ang atmosfera ng isang seremonya ng koronasyon sa kabisera. Nasa palasyo nga, pero nasa worship square ng palasyo. Bukod sa maraming matataas na miyembro ng ating Spirit Beast Clan, mayroon ding ilang mga imbitadong bisita at gwardya na mapalad na mapanood ang seremonya sa paligid ng plaza. Hindi naman mali ang ibig sabihin ni Zog, pero ang tono at ugali niya ay nagpamukhang nagbibigay siya ng limos, na para bang mapalad si Terence na makapasok at manood. Sasampalin sana ni Terence ang gago kung hindi lang siya abala. Akala talaga ng gago na ito ay may kaya siya. Nasa yugto pa lang siya ng pagbuo ng lupa, at hindi naman mas mahina ang lakas ni Terence kaysa sa kanya. Kahit ang mga puppet ng spiritual beast na ibinigay sa kanya ng Polaka ay kayang patayin siya agad. Gaya ng kasabihan, kung hindi kayo magkasundo, kalahati lang ng pangungusap ang kulang. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa pakikipag-usap sa gago na ito. Tumahimik siya at tiningnan ang mga lugar na nadaanan nila ni Ramlee, kinakabisado ang lupain at ang sitwasyon ng mga gwardya. Pagpasok sa palasyo, malinaw na naramdaman ni Terence ang isang malakas na spirit sense na nagmamasid sa lugar. Malinaw na may mga masters mula sa Spirit Beast Clan na laging nagbabantay sa buong palasyo, kaya hindi niya ipinahalatang ilabas ang kanyang spirit sense bilang paraan ng pagmamasid, kung sakaling malantad niya ang sarili niyang spirit sense. Binalaan na ni Terence si Ramlee dati, kaya hindi niya ginamit ang kanyang espiritual na pandama. Wala sa mood si Zog na aliwin sila dahil wala silang sinabi. Tahimik silang tatlo na pumasok sa palasyo. Sa tuwing madadaanan nila ang isang pintong may bantay, ipapakita sa kanila ni Zog ang isang gintong medalya. Matapos makita ang gintong medalya, hindi man lang nagsalita ang gwardya at ikinuyom na lang ang kanyang mga kamao para papusokan sila. Halata na ang gintong medalya na ito ay kumakatawan sa isang mataas na katayuan. Medyo nagdududa si Terence kung may karapatan ba si Zog na magkaroon ng ganitong uri ng gintong medalya. Marahil ay pansamantala lamang itong gamit mula sa Green Dragon. Sa kasamaang palad, itinago ito ni Zog sa kanyang storage bag tuwing gagamitin niya ito. Kailangan munang patayin ni Terence si Zog bago niya makuha ang gintong medalyon.
Hindi niya alam kung dahil ba ito sa mas mahusay na pangangalaga ng mga spirit beast sa kanilang sinaunang pamana, ngunit napansin ni Terence na ang mas malalakas na spirit beast sa katimugang isla ay pawang may mga storage bag, na ibang-iba sa ibang mga isla. Hindi matalinong dalhin ang storage bag ni Zog sa palasyo. Pinag-isipan ito ni Terence ng ilang sandali at isinuko ang ideya. Matapos dumaan sa 18 hanay ng mga gwardya, dinala ni Zog sina Terence at Ramlee sa isang malaking liwasan. May isang parisukat na altar sa gitna na mahigit 50 metro ang taas. Dapat itong maging maalamat na liwasan ng pagsamba sa langit. May isang sundalong spirit beast na nakatayo na parang sibat kada 2 hakbang sa paligid ng plaza. Bawat isa sa kanila ay nasa malaking bilog ng mahiwagang ascension. Mayroong halos 1,000 eksperto sa spirit beast sa isang bilog. Kung ang 1,000 spirit beast sa tuktok ng Mistiko na Ascension Realm ay bubuo ng isang pormasayo ng labanan, ang isang atake ay malamang sapat na upang patayin ang isang normal na cultivator ng Sea Rift Realm. Nakaalerto si Terence. Kung ang malaking Polaka ay naselyuhan sa lugar na ito, wala siyang paraan upang atakihin ito. Bukod sa mga piling sundalong ito, marami ring captain-level spirit beast na pabago bagong gumagalaw. Kung gusto nilang manggulo rito, madali silang mapapatay ng spirit beast clan. 2 Grandmaster, pwede kayong tumingin-tingin dito. Hindi ko kayo sasamahan. Nandoon ang mga upuan para sa mga dayuhang bisita. Kapag oras na, pwede na kayong pumunta roon at umupo. Itinuro ni Zog ang isang hanay ng mga upuan sa gilid ng plaza, sinenyasan si Terence at ang iba pa na pumunta roon bago siya tumalikod at umalis. Lumingon si Terence at tumingin sa paligid. Hindi simple ang mga dekorasyon, pero hindi rin naman kahanga-hanga. Malinaw na walang pakialam ang mga spirit beast sa mga bisita, na medyo kakaiba. Kung may dumating mula sa sentro, hindi naman sila pababayaan ng spirit beast clan, di ba? Sina Terence at Ramlee ay nasa ilalim pa rin ng house arrest, kaya normal lang na hindi sila mabigyan ng maayos na pagtrato, pero iba ang takbo ng usapin. Ang Central Region at ang Spirit Beast Clan ay may magkatuwang na relasyon. Pantay ang kanilang pagkakampi. Walang dahilan para malagay sila sa ganoong posisyon. May iba pa kayang lugar. Terence, ano na ang gagawin natin ngayon? Maghihintay na lang ba tayo rito? Tumingin si Ramlee sa kaliwat kanan. Wala talagang makikita sa plaza na ito. Bukod sa mataas na plataporma at sa maraming spirit beast at sundalo, wala itong laman. Saan man siya magpunta, tinatitigan siya ng napakaraming tao. Sa totoo lang, mas gusto ni Ramlee na manatili sa kanyang silid at mag-aral ng alchemy. Oo, maupo muna tayo doon. Tingnan natin kung may iba pang darating. Baka may makita tayong mga pamilyar na mukha. Bahagyang ngumiti si Terence habang itinuturo ang guest area at naglakad palapit. Gusto sanang pumunta rito ni Terence ng mas maaga at tingnan kung mahahanap niya ang selyo sa Polaka, ngunit nabigo siya. Hindi lamang ito malayang makagalaw, hindi rin ito mailabas ang kanyang banal na pandama. Sinasabi mo ba na darating din ang itim na sombrerong kawayan at ang pulang sombrerong kawayan sa lambak? Alam din ni Ramlee ang tungkol sa sentral, at alam niya kung sino ang tinutukoy ni Terence. 6,222. Mahigit 70% akong sigurado na makikilala ko sila. Sa totoo lang, medyo interesado ako sa kanilang tunay na anyo sa ilalim ng mga sombrerong kawayan. May ilang hula si Terence tungkol sa kanilang tunay na pagkakakilanlan, ngunit hindi siya makasiguro hanggat hindi niya sila nakikita mismo. Nag-usap ang dalawa habang naglalakad, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar para sa mga bisita. Maaga pa, at walang ibang tao maliban sa kanilang dalawa, kaya mabait na pumili si Terence ng dalawa sa pinakamagandang upuan at naupo. Inanyayahan niya si Ramlee na kumain ng spirit fruit sa mesa. Kahit hindi marangyang pinalamutian ang lugar, napakasarap pa rin ang pagkaing inihanda ng angkan ng mga espiritong hayop. Napakamahal ng mga espiritong prutas na iyon. Halos hindi ito makita sa ibang malalaking isla na ibinebenta. Lahat ng mga ito ay mga espesyal na produkto mula sa kagubatan ng mga espiritong hayop. Ang mga mahihina, tulad ng mga golden core at mga bagong soul cultivator, ay maaaring kumain ng isa sa mga prutas na ito. Katumbas ito ng makukuha nila sa pagsasanay ng mag-isa. Maging sina Terence at Ramlee ay makikinabang dito. Ang sarap talaga ng mga ito.
Maganda sana kung makakapagdala ako ng batch pag-alis ko mamaya. Hindi napigilan ni Terence ang sarili na pumuri matapos kumain ng ilang prutas. Hindi magkakaroon ng ganito kandang bagay. Hindi madaling mabili yan sa palengke. Tinakpin ni Ramlee ang kanyang bibig at ngumiti. Sa katunayan, gusto rin niya ang ganitong uri ng spirit fruit. Masarap ito at kapaki-pakinabang sa paglilinang. Kung makakakuha lang talaga siya ng isang batch, hindi siya tatutol. Kung hindi mo mabibili sa palengke, pwede kang humingi ng tulong sa Green Dragon. Pinaghirapan naming ihanda ang mga gamot para sa kanya. Hindi kami pwedeng maging kuripot sa ilang prutas. Ngumiti si Terence sa sentimo, hindi naman talaga prutas ang hinihingi niya, sinasabi lang niya. Ang saya-saya talaga ninyong dalawa. Kumakain at umiinom kayo rito ng walang anumang pamimilit. Biglang narinig ang boses ng isang malalim na lalaki mula sa gilid. Nakita na nina Terence at Ramlee ang maskuladong lalaki na naglalakad palapit pero hindi nila ito pinansin. Hindi niya inaasahan na magkukusa itong lumapit at makipag-usap sa kanya. Isa pa, mukhang may masamang balak ang lalaki. Malamang na nandito siya para maghanap ng gulo. Sino ka? Tamad na sabi ni Terence habang itinataas ang ulo para sulyapan ang lalaki. Pagkatapos ay sumubo siya ng isa pang prutas at nagsimulang nguyain. Si Yandel ng angkan ng puting tigre. Malamig na pagpapakilala ng lalaki habang nakatingin kina Terence at Ramlee. Yandel, nandito ka ba para sabihan kaming huwag kumain ng sobra? Hindi kaya dekorasayon lang ng mga spirit fruit na ito ang mga spirit beast. Kung gayon, pasensya na talaga, hindi namin alam ang tungkol dito. Paumanhin na sabi Terence habang nilulunok ang prutas sa kanyang bibig na parang nagsisisi talaga siya. Tiningnan ni Yandel si Terence nang may paghamak na parang nakatingin siya sa isang taong bayan sa probinsya. Siyempre, hindi niya hahanapin si Terence para sa mga spirit fruit na ito. Siya ay direktang inapo ng angkan ng The White Tiger, kaya paano niya mapapahalagahan ang mga spirit fruit na ito? Alam din ito ni Terence, pero sinadya niya itong sabihin para makita kung ano ang magiging reaksyon ni Yandel. Alam kong hindi pa kayo nakakakain ng ganito kasarap na spirit fruit dati. Gawin ninyo ang inyong makakaya. Ayos lang, kung sakaling hindi ninyo ito makain sa hinaharap. Hindi man lang tinangkang itago ni Yandel ang pang-iinis sa kanyang mukha habang itinuturo ang dalawa, narinig ko na dahil sa inyong dalawang especially iya, nawala ng dalawang eksperto ang ating angkan ng White Tiger. Mayroon bang ganoong bagay? Bahagyang napangiti si Terence, iniisip na nandito sila para dito. Malamang ay hindi nang ahas si Yandel na makialam sa mga tauhan ng Vermilion Bird at Azure Dragon, kaya inisip niya na sina Terence at Ramlee ay mga pasaway at gusto niyang makaganti sa kanila. Una, hindi kami mga especially iya. Pangalawa, ang pagkamatay ng iyong angkan ng White Tiger ay kasalanan mo. Ano ang kinalaman nito sa ating dalawa? Mula simula hanggang katapusan, sinubukan ko lang pigilan ang dalawang panig sa pag-aaway, ngunit hindi ako nagtagumpay. Ang alitan na sumiklab kalaunan, ako, na isang tagalabas, ay hindi maaaring makialam, at maaari mo ba akong sisihin doon? Nagkibit balikat si Terence, ipinapahayag ang kanyang kawalang kasalanan. Hindi alam ni Yandel kung ano ang relasyon sa pagitan ng kalahating piraso ng espiritual na jade at ng kabilang kalahati, ngunit nahulaan niya na malamang na ito ay kalokohan ng isang tao. Agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, kahit gaano kagaling magsalita, huwag mo akong subukang lokohin. Kung hindi dahil sa inyong dalawang especially iyang tao, hindi sana nagkaroon ng anumang panloob na alitan sa aming angkan ng mga espiritong hayop. Kaya, sa huli, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pinipilit mo lang akong lokohin. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, gawin mo na lang kung gusto mo, huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Pero binabalaan kita, huwag mong isipin na dahil lang sa paulit-ulit mo kaming tinatawag na mga especially iya talaga kami. Sa totoo lang, hindi kami pumunta rito ng kusa. May ipinadala si Elder Azure Dragon para imbitahan kami rito. Kung talagang gustong makipag-away ni Elder White Tiger kay Elder Azure Dragon, magagawa mo yan. Hindi gumalaw si Terence, kalmado ang ekspresyon ng mukha niya. Kalahating totoo at kalahating mali ang mga sinabi niya, at maging si Yandel ay nagsimulang mag-alangan.
Kung talagang gustong makipag-away sa kanya ng elder ng White Tiger, natural lang na walang aalangan si Yandel tungkol dito. Sa kasamaang palad, kusa na siyang kumilos sa pagkakataong ito. Ang nakaraang labanan ng buhay at kamatayan ay nagdulot na ng hindi na maibabalik na lomet sa relasyon ng dalawang panig. Kung may mangyari ulit, maaari itong maging sanhi ng pagkakawatak-watek ng angkan ng mga espiritong hayop. Mabuti. Pero huwag mong isipin na tapos na ang bagay na ito. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon ng aking hari, direkta kitang hahamunin sa isang tunggalian ng buhay at kamatayan. Huwag mo na akong isipin pang pigilan. Natahimik si Yandel ng ilang sandali bago ngumiti kay Terence, ang Hungarian pumatay sa kanyang mga mata ay halos nahalata. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang mga patakaran sa pakikipaglaban sa isang spirit beast, ngunit mula sa tiwala ni Yandel, tila hindi ito madaling iwasan. Medyo nakakasakit ito ng ulo. Yandel, hindi ka taga-ang angkan ng puting tigre, kundi taga-angkan ng mga asong galit, di ba? Malinaw na wala kang kinalaman sa akin, kaya bakit mo ako kinakagat at ayaw mong bitawan? Dahil ba sa takot ka sa ibong Vermilion at sa angkan ng Azure Dragon? Hindi natatakot si Terence na baligtarin siya ni Yandel, pero natatakot siyang magkagulo sila. Malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na gagawin ni Terence. Maaaring hindi niya masira ang kooperasyon sa pagitan ng Spirit Beast Clan at ng Central Clan, lalo na't hindi niya mahahanap ang selyo ng malaking Poloka. Bagamat ang pangunahing layunin ni Terence sa pagpunta sa Katimugang Isla ay upang mangalap ng impormasyon, at nagawa na niya ang layuning iyon na sentimo, sapat na para sa kanya ang magulat sa truet. Ngunit ngayong alam na niya na may sabuatan sa pagitan ng angkan ng mga espiritong hayop at ng gitnang angkan, hindi ba't uupo na lang siya at panunuurin ang paglakas ng kalaban kung hindi niya ito wawasakin? Natatakot. Walang dapat ikatakot ang ating angkan ng puting tigre. Kayong dalawang especially iyang tao ay determinadong sirain ang pagkakaisa ng ating angkan ng mga espiritong hayop. Kung hindi muna namin kayo papatayin, paano magkakaroon ng kapayapaan ang ating angkan ng mga espiritong hayop sa hinaharap? Hindi ninyo kailangang magpatuloy sa pag-aalinlangan, hindi ako magpapaloko sa panlilinlang ninyo. Hintayin nyo lang na tanggapin ang hamon ko, at saka kayo mamatay. Pakiramdam ni Yandel ay nakalamang na siya, kaya biglang naging mayabang ang kanyang tono. 6,223. Nakakalungkot na sa lakas ni Yandel, hindi niya alam kung sino ang haamon kay Terence. Gayunpaman, ang unang kalahati ng hamon tungkol sa pagsira sa pagkakaisa ng angkan ng mga spirit beast ay totoo. Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit sa loob-loob niya ay nakakaramdam siya ng pagkasuklam. Tama, si Yandel ay kasing kasuklam-suklam niya na parang tambak ng dumi ng aso. Hindi siya makagalaw ng madali, at mabaho siya kung maiipit siya. Kung nandito lang sana si Zog. Nakakainis ang lalaking iyon, pero isa siyang master mula sa Azure Dragon Clan. Tiyak na tatalon siya at haharange ng kutsilyo para kay Terence kapag nakilala niya si Yandel. Iniisip pa rin ni Terence si Zog nang lumingon ang lalaki at nakita ang sitwasyon sa guest area. Mabilis siyang tumakbo at agad na lumapit sa kanila. Yandel, huwag mong istorbohin ang tanyag na panauhin ng ating nakatatanda. Umalis ka na agad. Malinaw na kilala ni Zog si Yandel, kaya malamig siyang sumigaw pagkababa niya. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang aso ng Azure Dragon, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Sumulyap si Yandel kay Zog nang may paghamak at pangungutya. Bilang direktang inapo ng angkan ng puting tigre, ang kanyang katayuan ay talagang mas mataas kaysa kay Zog. May karapatan si Yandel na sabihin ang mga ganoong salita, ngunit hindi ito patatangayan ni Zog. Ganoon ka ba kagaling? Gagawin ka ba ng elder ng White Tiger na kahalili niya? Tinakot mo talaga ako ng husto. Walang pakundangang sagot ni Zog. Mukhang nagkaroon na ng alitan ang dalawa noon. Natawa si Terence sa sarili. Ito ang sitwasyong pinakagusto niyang makita, at mas makakabuti kung mapapaalis ni Zog si Yandel. Tama na ang kalokohan, kahit hindi tagapagmana ng angkan ng puting tigre ang batang Panginoong ito, mas magaling pa rin ako kaysa sa iyo, itong asong bantay. Bahagyang natigilan si Yandel. Kahit na siya ay isang direktang inapo, ang kanyang posisyon bilang kahalili ng angkan ng puting tigre ay nasa dobleng digit. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, wala siyang pagkakataon.
Wala nang saysay pa sa pagpapatuloy ng usapang ito, kaya humarap si Yandel kay Terence matapos ang malamig na EMF. Huwag mong isipin na magiging maayos ka dahil lang nandito ang asong bantay na ito. Tandaan mo ang mga sinabi ng batang Panginoong ito. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, hintayin mo na lang na tanggapin ang hamon. Kung mayroon kang mga huling salita, iwanan mo na lang ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pero wala nang saysay na manatili ka pa, ang babaeng kasama mo ay sasamahan ka rin. Dahil gusto mo nang mamatay, lumapit ka sa akin. Nagdilim ang mukha ni Terence. Para maiwasan ang gulo, hindi niya man lang inabala si Yandel, pero ginawa pang ang target ng gago na ito si Ramlee. Lumagpas ito sa target ni Terence. Hindi ba't isa lamang itong yugto ng paghahati ng lupa ng isang angka ng White Tiger? Inisip ba niya na isa siyang di matatalo na nilalang? Agad na nag-isip si Terence ng ilang paraan para patayin siya. Kung hindi man, tatakbo siya pagkatapos gawin iyon. Gamit ang life-saving card na ibinigay sa kanya ng malaking Polaka, kahit ang White Tiger ay maaaring walang magawa kina Terence at Ramlee. Hanggat na-activate niya ang teleportation talisman na ibinigay sa kanya ni Ryan, hindi magiging mahirap para sa kanya na makatakas sa kagubatan ng Spirit Beast. Patay ka na sa paningin ko. Pangiinis ni Yandel at tumalikod para umalis. Simula nang dumating si Zog, naging napakamapagmataas ng lalaking ito. Hindi lang niya tinawag ang sarili niyang Young Master, kundi sinasadya rin niyang magpanggap na napaka-cold. Sa katunayan, biro lang iyon para sa iba. Alam na alam ninyong dalawa kung paano manggulo. Kung mananatili lang kayo rito, walang makakatulong sa inyo kung may mangyari ulit. Pagkaalis ni Yandel, malamig na binalaan ni Zog sina Terence at Ramlee, na para bang gusto niyang ilabas ang galit niya kay Terence. Lumayas ka, gago. Sa tingin ko wala kang masusolusyunan sa pagpunta mo rito. Hindi rin siya binigyan ni Terence ng kahit anong ekspresyon sa pagkakataong ito. Umaasa siyang malulutas ng lalaking ito ang problema ni Yandel, pero ilang beses pa lang siyang tinawag na bantay at alipors. Wala siyang kwenta, pero ang lakas ng loob niyang magpakatanga rito. Ang pangahas mo. Akala mo ba talaga isa kang tanyag na panauhin? Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Malamang alam ni Zog kung ano ang posisyon ni Terence sa harap ng Green Dragon, at sinabi ito sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, medyo pinagsisihan niya ito pagkatapos sabihin ito. Kung tutuusin, ang bagay nito ay hindi maaaring ilabas sa publiko. Nakagawa sina Terence at Ramlee ng mga elixir para sa mga spirit beast. Kahit na sila ay mga bilanggo, napakahalaga pa rin nila. Hindi nila kailangang saktan ang kanilang damdamin. Ano ba ang mga pagkakakilanlan namin? Mas mabuti na iyon kaysa sa pagkakakilanlan mo, di ba? Kung wala kang sasabihin, umalis ka na, ayaw ka naming makita. Medyo nagalit si Terence. Tulad ng sinabi ni Yandel, si Zog ay isa lamang aso sa ilalim ng mga paa ng Green Dragon. Akala ba talaga niya ay may pangalan siya? Kung gusto ni Yandel na hamanin si Terence, tiyak na papatayin siya ni Terence. Hindi na niya kailangang lunokan ang galit niya ngayon. Hindi mahalaga kung may dagdag pa si Zog sa listahan. Kaya niyang pumatay ng ilan pa ng sabay-sabay. Sa anumang kaso, ngayong may kahilingan ang Asher Dragon para sa kanya at kay Ramlee, hanggat hindi sila gagawa ng isang bagay na labis na lumalabag sa langit, malamang ay itatago na lang nila ito sa huli. Bukod pa rito, mayroon pa ring kakampi sa gitna na nagmamasid mula sa gilid. Magaling. Magaling ka. Mag-isa ka. Turo ni Zog kay Terence, namumutla ang mukha habang tumalikod para umalis. Wala siyang pagpipilian na sentimo, hindi pa niya kayang hawakan si Terence, at hindi pa niya kayang akuan ang sisimula kay Green Dragon. Kaya niya lang tiisin ito sa ngayon at maghaiganti kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Terence, bigla na lang tayong naging kaaway ng dalawang elder ng Spirit Beast. Hindi maganda ang sitwasyon. Ngumiti si Ramlee. Sinabi niya iyon, ngunit hindi man lang nasira ang tiwala niya kay Terence. Hindi mahalaga, kikilos tayo ayon sa sitwasyon. Kumunat ang noo ni Terence habang ikinakaway ang kamay, hindi ito masyadong pinansin. Nag-aalangan siya kung dapat ba niyang pakawalan ang Polaka ngayon o hintayin na lang na maging sapat ang lakas nito para labanan ang Polaka.
Pero ngayon, pakiramdam ni Terence ay hindi naman masamang pakawalan ang Polaka at lagyan ng dumi ang tubig ng angkan ng mga espiritong hayop. Bueno, hindi kami natatakot sa kanila. Tumango si Ramlee, at isang pambihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Habang nag-uusap ang dalawa, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo. Ang binata na nangunguna ay may kabayanihang aura, ngunit hindi maiwasan ni Terence na maramdaman na ang taong ito ay medyo kamukha ni Gusha. Hindi lang ang kanilang hitsura, kundi pati na rin ang kanilang aura at presensya. Agad na naisip ni Terence si Gusha nang una niya silang makita. Ang angkan ng mga halimaw sa dagat. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at hinimas ang kanyang baba habang bumubulong sa sarili. Malamang na miyembro si Gusha ng angkan ng mga halimaw sa dagat, at malamang na isa siyang maharlika sa mga halimaw sa dagat. Base sa kanilang direksyon, tila papunta rin sila sa mga upuan ng mga dayuhang panauhin. Kaya naman, mas malamang na sila ay mga maharlikang halimaw sa dagat. Nagsanib puwersa ang angkan ng mga espiritong hayop at ang angkan ng mga hayop sa dagat. Isa itong malaking sakuna para sa ating mga tao. Nag-aalalang sabi ni Ramlee kay Terence. Ang dahilan kung bakit hindi malawakang sinalakay ng mga espiritong halimaw ng katimugang isla ang iba pang malalaking isla ay dahil mayroong walang katapusang dagat sa pagitan nila. 6,224. Kung gusto nilang tawirin ang walang katapusang dagat para sa isang ekspedisyon, malamang na malagay sa alanganin ang hukbo ng mga espiritong halimaw kung sakaling magkaroon ng aksidente. Posible rin na malipol sila ng mga Panginoon ng iba pang malalaking isla. Tutal, sa karagatan, ang mga barkong pandigma ng mga tao ay mas malakas kaysa sa mga espiritong halimaw. Gayunpaman, magiging ibang-iba ang sitwasyon kung sasali ang angkan ng mga halimaw sa dagat. Bukod sa kaunting mga barkong pandigma ng tao na naipasa mula pa noong sinaunang panahon, ang iba ay hindi itinuturing na makapangyarihan. Hindi matatakot sa kanila ang angkan ng mga halimaw sa dagat. Kapag nagsanib puwersa ang dalawang angkan, kahit ang gitnang isla ay maaaring hindi makalaban sa kanila, lalo na ang mga mahihina tulad ng West Island at North Island. Dapat nahulaan ko na. May mga palatandaan na nito noong nasa pinakahilagang isla tayo. Marahil ang pinakahilagang isla ay isang eksperimental na pagsasanay para sa tatlong grupo. Kumunat ang noo ni Terence at nagsimulang mag-isip kung paano babasagin ang alyansa sa pagitan ng mga spirit beast at mga sea beast. Kung ikukumpara sa alyansa sa pagitan ng gitnang rehiyon at ng spirit beast clan, ang banta ng sea beast clan ay malinaw na mas malakas ng hindi mabilang na beses. Kung pag-uusapan ng lakas, ang angkan ng mga halimaw sa dagat ay mas nakahihigit kaysa sa angkan ng mga espiritong halimaw. Kung hindi dahil sa katotohanan ang mga isla ay may mga depensang pormasayon laban sa angkan ng mga halimaw sa dagat, at ang mga halimaw sa dagat ay walang gaanong pagnanais sa lupa, wala sanang lugar para sa mga tao sa mga isla ng Sky Class. Kapag ang sentral at ang dalawang lahi ay nagkasundo na sa isang alyansa, ang mga pagkukulang ng lahat ng partido ay mabubuo, at ang mga taong tagapagsaka ay talagang mahaharap sa isang kapahamakan. Hindi na nagpatuloy ang dalawa pagkatapos ng ilang salita sentimo, dumating na ang mga tao. Sumulyap ang binata sa unahan kina Terence at Ramlee, ayaw silang makilala. Humanap siya ng mauupuan. Dalawa lamang sa 8 masters na sumunod sa kanya ang nakaupo sa likuran niya, habang ang 6 na iba pa ay nakatayo sa gilid. Napansin ni Terence na ang 6 na nakatayo ay pawang mga masters na nagbubuklat ng lupa. Hindi makita ni Terence ang antas ng cultivation ng dalawang nakaupo, ngunit nagawa nilang patayuin ang 6 na Earth Opening Realm Masters habang silang dalawa ay nakaupo. Tiyak na malalakas sila. Kung tama siya, malamang na ang dalawang ito ay mga Wawasaking Realm Masters. Si Terence ang unang maniniwala na hindi maharlika ang binata kung ganito karaming gwardya ang meron siya. Pareho silang mga maharlikang halimaw sa dagat, ngunit ang napakaliit na mundo ay hindi karapat-dapat banggitin kumpara sa isla ng langit. Ang mga nangungunang halimaw sa dagat doon ay maliliit na pritong isda lamang. Mga kaibigan ba kayong lahat ng angkan ng mga halimaw sa dagat? Hindi ko inaasahan makikita ko kayo rito. Nakakagulat. Ako si Terence, isang alchemist.
Tumayo si Terence at naglakad ng ilang hakbang, ikinumpas ang kanyang kamao sa binata na nangunguna. Kung gusto niyang basagin ang alyansa, kailangan ni Terence na makipaglaban sa mga master na ito ng halimaw sa dagat para makita kung makakakuha siya ng pagkakataon. Bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Ayaw kayong makilala ng ating Panginoon. Isa sa 6 na lalaki ang hamarang sa daanan ni Terence, at malamig na kinawayan ito palayo. Bagamat tiyak na hindi ordinaryong tao ang mga makakadalo sa seremonya ng koronasyon ng angkan ng mga espiritual na hayop, natural lamang na walang magandang impresyon si Ram sa mga taong nagtatanim. Kahit na sila ay mula sa sentro ng kooperatiba, hindi siya mag-atubiling makilala sila. Bukod pa rito, ang 2 batang taong nagtatanim na ito ay hindi mukhang mga sugo mula sa sentro. Hindi sumuko si Terence. Gusto niyang basagin ang alyansa, kaya ano ang maliit na kahirapang ito? Sayang at nasa Jade Space si Gusha at hindi maaaring pakawalan. Kung hindi, pwede niyang pakawalan ang lalaking ito at makipagpalitan ng salita. Marahil ay may hindi inaasahang sorpresa. Tutal, miyembro rin siya ng Sea Beast Clan. Naging mapangahas ako, pero wala naman akong masamang intensyon. Nabalitaan mo na ba na may alitan sa pagitan ng mga elder ng Spirit Beast Clan? Inimbitahan ako ni Elder Asher Dragon na dumalo sa seremonya, pero hindi ko inaasahan na ilang beses akong magiging target ng Elders Clan ng The White Tiger ngayon lang. Hindi ko man lang kayang harapin ang nasasakupan ni Elder Vermilion Bird. Kung alam ko lang na ganito ang magiging kalagayan ng Spirit Beast Clan, hindi sana ako pumunta kahit pabugbugin mo ako hanggang mamatay. Nagsalita si Terence na parang nagsasabi ng totoo, pero tanging ang mga nakakaalam lang ng katotohanan ang makakaramdam na may mali. Anong ibig mong sabihin dyan? Malamig na tiningnan siya ng master ng halimaw sa dagat na pumihil kay Terence, hindi man lang nag-alinlangan. Gusto ko lang itanong kung alam mo ang ilan sa mga sikreto. Kung maaari mo kaming bigyan ng kaunting impormasyon, kahit papaano ay makapaghanda kami at maiwasan ang anumang away sa pagitan ng mga matatanda na makakasama sa aming mga inosenteng tao. Ngumiti si Terence at mahinahong sumagot. Hindi niya direktang binalaan ang angkan ng mga halimaw sa dagat na magbantay sa panloob na alitan ng angkan ng mga espiritong halimaw. Sa halip, inilagay niya ang kanyang sarili sa posisyon ng isang mahina at hindi direktang itinuro ang mga panganib at problemang maaaring idulot ng angkan ng mga espiritong halimaw. Umalis ka. Hindi namin alam kung anong mga sikreto ang pinagsasabi mo. Umalis ka na agad, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ikinumpas muli ng master ng halimaw sa dagat ang kanyang kamay para itaboy si Terence, naiinip ang kanyang ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Terence sa sentimo, nakamit na niya ang kanyang layunin. Naitanim na niya ang binhi ng mga potensyal na problema sa puso ng mga masters na ito, at sa sandaling may anumang senyales ng problema, ang binhing ito ay agad na mag-uugat at sisibol. Kung ang angkan ng mga spirit beast ay talagang may panloob na tunggalian, mayroong 70 hanggang 80% na posibilidad na pipiliin nilang umatras. Kahit na kumilos ang angkan ng mga halimaw sa dagat sa huli, hindi mahalaga kung tinulungan nila ang grupong nag-imbite sa kanila. Sa ganitong paraan, habang mas matindi ang labanan, mas malaki ang matatalo ng angkan ng mga espiritong halimaw, at mas mababa ang banta sa mga taong tagapagtatanim. Sige, babalik ako ngayon. Gusto ko lang makakuha ng ilang impormasyon, hindi mo kailangang maging ganoon kabangges. Nagkunwaring walang magawa si Terence habang nagkibit-balikat at bumalik sa kanyang upuan. Pagkaupo pa lang niya, naramdaman ni Terence ang bahagyang pagtalon ng kamalayan ng malaking pulaka sa kanyang cheesy, at siya ay nagulat. Kung mararamdaman lang ng malaking pulaka ang lahat ng nasa labas gamit ang bakas ng banal na sentido ito, magiging lubhang nakakatakot ito. Gayunpaman, nahulaan ni Terence na ang pulaka ay hindi ganoon kalakas para baliwalain ang mga harang ng kalawakan. Sa pinakamalawak na lawak, nararamdaman nito ang pangkalahatang lokasyon ni Terence sa ilusyonaryong espasyo ng hamog. Ang bahagyang pagtibok sa pagkakataong ito ay malamang na pinlano, isang senyales upang ipaalala kay Terence na kumilos ng mabilis. Kasabay nito, dahan-daang bumukas ang mga supot na may maliliit na spirit beast. Tila naloko siya.
Hindi niya kayang kontrolin ang maliliit na spirit beast na ito nang hindi sinasadya. Kinokontrol sila ng bakas ng banal na sentido ng malaking Poloka. Nagulat si Terence. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng malaking Poloka na hindi nito makontrol ang maliit na espiritong halimaw nang wala ang banal nitong pandama. Sa katunayan, hindi ito makontrol ni Terence kahit gamit ang banal nitong pandama. Naging banal na pandama na lamang ito ng malaking Poloka at kinontrol ang katawan ni Terence. Terence, ano ang dapat nating gawin? Kung pakakawalan natin ang maliliit na spirit beast na iyon dito, hindi ba tayo matutuklasan? Medyo nabalisa si Ramlee, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magawa. Ang kaunting banal na sentido sa kanyang dagat ng chi ay hindi niya napigilan. 6,225. Huwag kang mag-alala dahil ang banal na pandama ng malaking Poloka ay nagkusa ng umatake, ang resulta ay nasa sarili niyang mga kamay. Sa palagay ko ay hindi niya tayo lilanlangan at puputulan ang sarili niyang pag-atres. Bagamat mahina ang kaunting banal niyang pandama, hindi dapat maging problema ang pagtatago ng mga galaw dito. Tiwala si Terence sa malaking Poloka. Isa itong nilalang na mas malakas kaysa sa mga multo kung pag-uusapan ang espiritu. Bagamat napakaliit ng banal na pandama na nakakabit sa kanila, hanggat hindi ito isang partikular na malakas na nagsasagawa ng banal na pandama, hindi sila matutuklasan. Ganoon nga ang nangyari. Hindi nangahas ang mga eksperto ng angkan ng mga spirit beast na obserbahan ang lugar ng walang pagpipigil dahil sa pagdating ng angkan ng mga sea beast. Kung tutuusin, hindi naman mahina ang mga tagasunod ni Eman. Magiging masama kung magdudulot sila ng anumang hindi pagkakaunawaan. Ang mga master ng halimaw sa dagat ay mga panauhin din sa teritoryo ng spirit beast, at hindi nila ibinubuko ang kanilang mga pandama ng walang dahilan. Nagbigay ito kay Terence ng maliit na espasyo. Tila napansin ng maliit na diwa ng malaking Poloka ang sitwasyong ito, kaya bigla nitong binuksan ang supot ng maliit na spirit beast at pinakawalan ang 8 maliliit na spirit beast. Tahimik silang lumabas at nagsimulang mag-imbestiga sa palasyo kung saan maaaring naroon ang selyo. May konsensya pa rin ang lalaking ito. Hindi niya pinalaya lahat ng 20. Kahit papaano, 12 sa kanila ang iniwan niya para maging bodyguard natin. Ngumiti ng mapait si Terence at umiling, nagpadala ng mensahe kay Ramlee. Kahit na sinasabi nito iyon, alam ni Terence na ang malaking Poloka ay walang pakialam sa kaligtasan niya at ni Ramlee. Ang pangunahing dahilan ay kailangan nilang dalawa na gamitin ang itim na kono para matanggal ang selyo, at hindi iyon magagawa ng maliit na spirit beast. Napakaganda talaga ng kanilang kakayahang magtago. Kung hindi ko alam noon pa man, baka hindi ko natuklasan ang kanilang mga bakas. Nagsalita rin si Ramlee at bumantong hininga. Pagkalabas pa lang ng 8 maliliit na spirit beast na iyon mula sa telang supot, agad silang naging kaisa ng nakapalibot na kapaligiran. Mahirap silang matagpuan gamit ang hubad na mata kahit na napakalapit nila. Ang pinakamahalaga ay ang maliliit na bagay na ito ay hindi lamang maiiwasan ang paningin, kundi pati na rin bahagyang mapapangit ang banal na kahulugan. Kung hindi bibigyan ng espesyal na pansin ang mga ito o hahanapin ng maingat, kahit ang isang eksperto sa paghahati ng dagat ay hindi ito madaling mahahanap. Dahil mga puppet sila na nilikha ng malaking Poloka, ang maliliit na spirit beast na ito ay halos walang life aura. Kapag hindi sila gumagalaw, wala silang pinagkaiba sa isang bato, isang palumpong ng damo, o isang piraso ng patay na kahoy. Kapag gumagalaw sila, sila ay kasing bilis ng kidlat at kasing tahimik ng mga multo. Talagang natural silang mga scout. Malayo talaga ang pananaw ng malaking Poloka. Sa pamamagitan ng maliliit na bagay na ito, mas madaling mahanap ang lugar kung saan matatanggal ang selyo. Tingnan natin. Kung wala si Ryan, ayaw palayain ni Terence ang Poloka, ngunit nagbago ang isip niya. Dahil sa pagsilang ng isang sinaunang makapangyarihan, malamang na hindi na magiging ganoon katamarin ang angkan ng mga espiritong hayop para makipagsanib puwersa sa angkan ng mga hayop sa dagat at sa sentral na pamahalaan ang mga taong tagapagsaka. Sa panahong iyon, malamang na masyado na silang abala para alagaan ang kanilang mga sarili. Kaya naman, hanggat kaya nilang lutisin ang krisis na ito, magiging sulit ang lahat.
Ang tanging kailangan niyang alalahanin ay kung ang Vermilion Bird at ang iba pang matataas na pinuno ng angka ng mga espiritong hayop ay magiging ganap na mahina sa harap ng malaking Poloka. Kung pagsasama-samahin ng malaking Poloka ang angka ng mga espiritong hayop ng walang anumang pagsisikap, ang sitwasyon ay magiging mas kakilakilabot. Umaasa siya na ang ibong Vermilion at ang iba pang mga matatanda ay makakalaban kahit papaano kapantay ng malaking Poloka. Alam ni Terence na mahirap makamit ang pinakamagandang resulta, ngunit isa lamang ang kanyang inaasahan. Kung hindi lalabas ang Poloka at guluhin ang mga bagay-bagay, wala siyang magagawa kapag nagtagumpay ang tatlong panig. Sa isang iglap, tuluyan nang nawala ang 8 maliliit na spirit beast mula sa plaza. Hindi nangahas si Terence na pakawalan ang kanyang kamalayan, kaya kahit siya ay hindi alam kung saan sila nagpunta. Kung tungkol sa kung makakahanap siya ng anumang kapaki-pakinabang na pahiwatig, depende ito sa kanilang swerte. Habang nag-uusap sila, may 2 pang taong pumasok mula sa pauka ng Sentimo, isa na may itim na sombrerong kawayan at ang isa naman ay may pulang sombrerong kawayan. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata Sentimo, nakita niya ang lalaking may itim na sombrerong kawayan sa lambak, ngunit narinig niya ang leon ng apoy na binanggit ang isa na may pulang sombrero. Pareho silang napakatahimik, at hindi makita ni Terence ang kanilang lakas. Ang lalaking nakasuot ng pulang sombrero ay nagngangalang Pau, ngunit hindi niya alam kung sino ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Dumating na rin ang mga tao mula sa gitnang rehiyon. Wala silang kasamang mga tagasunod, pero ang kanilang mga aura ay hindi mas mahina kaysa sa angka ng mga halimaw sa dagat. Iniisip ko kung saan nila nakukuha ang kanilang kumpiyansa. Malamig na ngumiti lamang si Terence at hindi ito masyadong pinansin. Nakita ng dalawang nasa gitna sina Terence at Ramlee mula sa malayo, ngunit malamang alam nilang magkikita sila ni Terence dito, kaya hindi sila nagulat. Bahagya pa silang tumango bilang pagbati. Hindi alam ni Terence kung sino ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, pero kung si Pau na may pulang sombrerong kawayan ay talagang si Natoy, malamang matagal na silang magkakilala. Bahagya siyang tumango. Lumapit ang lalaki at sumaludo gamit ang kanyang mga kamao. Mas seryoso siya kaysa kay Terence, ngunit hindi siya masyadong mapagkumbaba. Para kay Terence, malamang na nagkasundo na ang 2 panig, kaya't pantay na sila ngayon. Hindi tumayo si Eman, bahagyang inilingon lamang niya ang kanyang ulo at tumango sa lalaking may itim na sombrerong kawayan. Kahit na magkasama silang nagtatrabaho, ang direktang inapo ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ay minamaliit pa rin ang mga taong tagapagsaka mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Walang pakialam ang 2 tao sa gitna. Naupo sila sa kabilang panig at hinintay ang pagsisimula ng seremonya ng koronasyon. Sandaling nabalot ng tahimik at kakaibang kapaligiran ang lugar. Malinaw na hati ang ugnayan sa pagitan ng 3 panig, ngunit naramdaman ng lahat na wala sa kanilang panig ang 2 pa. Halimbawa, si Eman. Bagamat may ilang kasunduan siya sa Central, hindi niya inisip na may sinumang taong cultivator na kakampi niya. Pakiramdam niya ay kakampi rin si Terence sa Central. Alam ng lalaki na kailangan niyang makipagtulungan sa mga halimaw sa dagat, ngunit hindi niya sila lubos na mapagkakatiwalaan. Mas maingat siya laban sa kanila kaysa kay Terence. Sa kabilang banda, ibang usapan ang nangyari kay Terence. Sa lugar na ito, maliban sa kanya at kay Ramlee, lahat ng iba ay kaaway. Mahirap sabihin kung ang lalaking nakasuot ng pulang sombrerong kawayan ay kaibigan o kaaway, at kahit na sinatoy pa iyon, maaaring hindi sila magkampi. Sa kakaibang kapaligirang ito, tahimik na lumipas ang oras. Maya-maya, ang spirit sense sa cheesy ni Terence ay biglang tumalon at nagpadala ng mensahe. Tila may natuklasan ang 8 maliliit na spirit beast. Terence, natanggap mo rin ba ang mensahe ng malaking Poloka? Sabi ni Ramlee kay Terence, at ang pandama ng malaking Poloka ay nagpaalerto sa kanilang 2. Tama. Mukhang may natuklasan tayo, pero hindi pa tayo sigurado. Kailangan nating kumpirmahin. Hindi nagbago ang mukha ni Terence, pero gulat na gulat siya sa loob-loob niya. 6,226. Hindi inakala ni Terence na mapapansin ng mga spirit beast na ito ang sitwasyon sa ganoong kaikling panahon.
Marahil ay alam na ng malaking Poloka ang pangkalahatang lokasyon ng selyo mula pa sa simula, ngunit hindi pa ito gaanong katagal lumalabas at hindi sigurado, kaya hindi nito sinabi sa kanya at kay Ramlee. Sayang at hindi makakaalis si Terence ngayon. Pagkalabas niya ng pahingahan ng mga bisita, agad siyang madadatnan ng mga spirit beast na pandama, hindi pa kasama ang mga gwardya ng spirit beast na nasa paligid ng plaza. Ang mga puppet ng spirit beast ng Poloka ay mayroong napakalakas na kakayahang magtago, kaya naman madali silang nakatakas. Walang ganitong uri ng kakayahang magtago si Terence, at madali siyang matuklasan kahit mag-teleport siya. Talaga bang tatanggalin natin ang selyo sa malaking Poloka? Hindi nag-alala si Ramlee kung paano aalis. Sa kabaligtaran, mas nag-aalala siya sa mga kahihinatnan pagkatapos lumabas ang malaking Poloka. Kung may pagkakataon, kailangan ko pa ring gawin yun. Nasa kamay niya si Ryan, kaya hindi niya pwedeng hayaan na lang siya. Isa pa, maaaring hindi naman masamang bagay para sa ating mga taong cultivator na magkaroon ng malaking Poloka para guluhin ang mga bagay-bagay. Mahinahong sinabi ni Terence kay Ramlee, ngunit pinaplano na niya kung paano makakarating sa lugar kung saan siya natagpuan ng spirit beast. Gayunpaman, bago pa man siya makaisip ng solusyon, isang malaking bilang ng mga eksperto sa spirit beast ang nagsimulang lumitaw sa plaza. Pumasok sila ng maayos at tumayo sa isang partikular na punto sa plaza ng maayos, na bumubuo ng isang napakaayos na pormasayo ng parisukat. Halatang-halata na magsisimula na ang seremonya ng koronasyon. Sa puntong ito, walang ibang nagawa si Terence kundi ang sumuko sa ideya ng pag-alis at mag-isip ng paraan pagkatapos ng seremonya ng koronasyon. Gaya ng inaasahan, hindi nakasabay ang mga plano sa mga pagbabago. Naisip niya na ang pinakamagandang oras para kumilos bago magsimula ang seremonya ay ang magsimula, ngunit hindi niya inaasahan na makukulong siya sa pinangyarihan. Ang pinakamahina sa mga taong nakatayo sa plaza ay nasa simula pa lang, at hindi napigilan ni Terence na huminga ng malalim sa siksik na karamihan ng mga masters sa simula pa lang. Sinubukan na niya ang lahat para palakihin ang lakas ng Spirit Beast Clan, pero masyado pa rin niya silang minamaliit. Sa mga pangunahing isla, ang mga nasa yugto ng pagbubukas ng bundok ay mga tugatog na ng pag-iral sa ibabaw. Napakaliit ng kanilang bilang, ngunit sa angkan ng mga espiritong hayop, sila ay parang mga repolyo sa gilid ng kalsada, na nagiging napakakaraniwang pag-iral. Kahit sa mga pangunahing akademya at lungsod ng silangang kontinente sa lugar ng Yellow Sea, ang mga tao sa yugto ng pagbubukas ng bundok ay pawang mga matataas na antas. Maaaring gawin ng angkan ng mga espiritong hayop ang anumang gusto nila sa lugar ng Yellow Sea sa pamamagitan lamang ng yugto ng pagbubukas sa plaza ng pagsamba sa langit. Mabuti na lang at mayroon ding mistiko na lugar ng dagat ang silangang kontinente. Bagamat hindi pa napunta roon si Terence, naisip niya na hindi siya dapat matakot sa hukbo ng angkan ng mga espiritong hayop sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Pagkatapos ng yugto ng pagbubukas ng bundok, oras na para pumasok sa arena ang mga dalubhasa sa yugto ng pagbubukas ng lupa. Hindi sila nanatili sa plaza, kundi dahan-daang umakyat sa mga baitang sa gitna, at pagkatapos ay huminto sa mga baitang ayon sa kanilang lakas o katayuan. Hindi na kailangang sabihin pa, ang plataporma sa itaas ng mataas na plataporma ay nakalaan para sa eksperto sa entablado ng Sea Rift, sa 4 na dakilang elder, at sa hari ng mga spirit beast. Dahil hindi siya maaaring umalis pansamantala, nagpa siya si Terence na kumalma at pagmasdan ang tunay na lakas ng mga spirit beast. Sa madaling salita, lahat ng mga makapangyarihang nilalang ng angkan ng mga espiritong halimaw ay nagtipon para sa seremonya ng koronasyon ngayon. Kung pagbabatayan ang kasalukuyang bilang, sapat na ito para lampasan ang ilang pangunahing isla kung walang sagabal mula sa walang katapusang dagat. Hindi alam ni Terence ang lakas ng lugar ng mistiko at mahiwagang uri ng dagat sa silangang kontinente, ngunit bukod doon, ang ibang mga isla ay malamang na hindi makakalaban ang mga espiritong halimaw kahit na magtulungan sila. Bigla, libu-libong malalalim na sungay ng trompeta ang sabay-sabay na tumunog, at ang buong plaza ay biglang naging tame time.
Sa kalangitan sa itaas ng palasyo, isang nakausling bahagi ng parisukat ang lumitaw na may kasamang hanay, na nagpapahintulot sa mga espiritong halimaw na hindi makapasok sa palasyo na makita ang lahat ng bagay dito nang walang anumang hadlang. Habang tumutunog ang trompeta, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang umakyat sa entablado. Ang pinuno ay ang hari ng mga espiritong hayop na nakilala ni Terence noon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng sombrerong kawayan. Sa halip, gumamit siya ng isang napakagandang ginintoang maskara upang takpan ang kanyang mukha. Ang malapad at napakagandang ginintoang damit ay nakatikip sa kanyang buong katawan, kaya hindi makita ni Terence ang kanyang tangkad. Bukod sa hari ng mga espiritong hayop, bukod sa pulang buhok na ibong vermilion at sa matandang Asher Dragon, may dalawa pang matandang may pambihirang aura. Ito ang unang beses na nakita sila ni Terence, ngunit sinabi sa kanya ng bagay na sila ang dalawa pang matandang iyon, ang Xuanji White Tiger at ang Black Tortoise. May 10 iba pang lalaki at babae na may karapatang sumunod sa 5 taong ito. Hindi sila pamilyar kay Terence. Ito ang 10 dakilang tagapag-alaga ng angkan ng mga espiritong halimaw. Bawat isa sa kanila ay umabot na sa yugto ng pagwasak sa dagat. Ang kanilang katayuan ay nasa pagitan ng isang commander at isang elder, at sila rin ay lubos na marangal. Gayunpaman, wala silang gaanong malaking kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Ang ilang mga commander na may tunay na kapangyarihan ay maaaring igalang sila sa panlabas, ngunit sa kanilang mga puso ay halos hindi sila sumasang-ayon sa mga tagapangalaga. Tila alam ng bagay kung ano ang iniisip ni Terence at ipinaalala sa kanya. Ganito pala. Kung gayon, ang kasalukuyang Asher Dragon ang napili mula sa 10 dakilang tagapagtanggol na ito. Tanong ni Terence. Akala niya ay isang commander si Qinglong. Tama iyan. Kaya, huwag mong tingnan kung paano tila walang tunay na kapangyarihan ang mga tagapag-alaga na ito. Hanggat pumapanig sila sa isa sa mga nakatatanda, tataas ang kanilang katayuan. Tumango ang nakakatakot na nilalang. Sa sandaling ito, ang hari ng mga espiritong hayop ay nakatayo sa altar, kasunod ang ibong vermilion. Sinimulan nilang bigkasan ang panalangin ng pag-aalay ng mga sakripisyo sa langit. Same time na yumuko ang lahat ng mga espiritong hayop at tahimik na nanalangin sa kanilang mga puso ng may matinding kabanalan. Hindi kailanman inakala ni Terence na ang mga spirit beast, na kilala sa kanilang survival of the fittest, ay magkakaroon ng ganito katibay na pundasyon ng pananampalataya. Bagamat hindi nila alam kung anong uri ng Diyos ang kanilang sinasamba, nakakagulat pa rin na ang buong angkan ng mga espiritong hayop ay napakamasunurin. Hindi maintindihan ni Terence sa sentimo, ang mga espiritong halimaw ay dapat na isang lahing kumakain ng aso, ngunit bakit halos nagkakaisa sila sa loob? Bukod sa kapangyarihan ng hari ng mga espiritong halimaw, ang paniniwalang ito ay marahil isa sa pinakamahalagang dahilan. Ang buong seremonya ng koronasyon ay tumagal ng halos 2 oras. Bagamat hindi itinuring na komplikado ang iba't ibang seremonya ng angkan ng mga espiritong hayop, medyo matagal pa rin ito. Si Terence, ang gitna, at ang mga halimaw sa dagat ay panauhin lamang sa buong seremonya, nanunood mula sa lugar ng mga bisita nang walang gumagambala sa kanila. Karamihan naman sa kanila ay nasa estado ng pagkalito, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga espiritong halimaw na ito. Parang noong huling beses na nakita sila ni Terence, sila ay parang huhuha, huhuhey. Pagkatapos ng seremonya ng pagsamba, same time na kinuha ng hari ng mga espiritong hayop ang isang gintong korona mula sa kamay ng ibong vermilion at dahan-daang inilagay ito sa ulo nito. Ang hanay sa kalangitan ay sabay-sabay na nakita ng lahat ng mga espiritong hayop ang eksenang ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Mabuhay ang aming hari, mabuhay, mabuhay. Malalakas na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa loob at labas ng palasyo, parang tsunami. Napakalakas ng tunog kaya't nagulat si Terence sa momentum. 6,227. Mula sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon na ng bago at tunay na hari ang angkan ng mga espiritong hayop. Pakiramdam ng lahat ng mga espiritong hayop ay mayroon silang gulugod.
Sa kasamaang palad, hindi alam ng mga mababang ranggong espiritong hayop na ang hari ng mga espiritong hayop pagkatapos ng seremonya ng koronasyon ay wala pa ring sapat na kapangyarihan para gumawa ng anuman. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Sa sekular na mundo, isa lamang itong magandang hiling ng isang sinaunang emperador. Ngunit dito, hindi ito isang kakaibang bagay. Normal lang para sa isang makapangyarihang spirit beast na mabuhay ng 10,000 taon. Kung ang hari ng mga spirit beast ay talagang isang pinuno, mas magiging mahirap ito para sa mga human cultivator sa Sky-class island. Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit ang kanyang puso ay nagugulo. Hindi nakakatakot ang mga espiritong halimaw kapag sila ay nasa kalagayan ng pagkakawatak-watek, ngunit kapag sila ay nagkakaisa, iyon ang pinaka-nakakatakot na bagay para sa mga tao. Ang matagumpay na pagkorona sa hari ng mga espiritong hayop ay tiyak na magpapatatag sa angkan ng mga espiritong hayop. Kung may isasantibi lamang ng 4 na matatanda ang kanilang mga hinanakit at lubos na matutulungan ang hari ng mga espiritong hayop, kahit wala ang sentro at ang angkan ng mga hayop sa dagat, sila ay magiging isang malakas na kaaway ng lahat ng tao sa Sky-class island. Ang mga tao ko ay pamilya ko. Mula ngayon, bibigyan ko ang lahat ng aking mga kapatid ng sapat na mapagkukunan. Ang angkan ng mga espiritong hayop ay muling babangon. Itinaas ng hari ng mga espiritual na hayop ang kanyang mga kamay at bahagyang idiniin ang mga ito. Ang mga hiyawan sa loob at labas ng maharlikang lungsod ay agad na hamupa. Gayunpaman, ang kanyang mga simpleng salita ay muling nagpasaya sa lahat ng mga espiritual na hayop. Sa pagkakataong ito, hindi na sila pigilan ng hari ng mga spirit beast. Hinayaan nitong magpatuloy ang hiyawan ng matagal. Matapos nitong hinaan ang boses, nagpatuloy ito, dahil bata pa ako at kulang ang lakas ko, kailangan ko munang mag-focus sa cultivation. Para sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan ng ating spirit beast clan, kinakailangang pumili ng ilang respetadong seniors para tumulong sa mga gawain ng clan. Napangiti si Terence ng malamiga sentimo, kalokohan lang ang buong seremonya, ito ang pinakamahalaga. Kung hindi siya nagkakamali, ang ibong Vermilion ang bibigyan ng pinakamaraming kapangyarihan, tulad ng dati. Ang pagkakaiba lang ay pagkatapos ng koronasyon ng hari ng mga espiritong hayop, magkakaroon siya ng karapatang hawakan ang kapangyarihang tumulong sa hari, at hindi na ito magiging kontrobersyal gaya ng dati. Napagdesisyonan kong bumuo ng isang gabinete ng Elder Council para pumalit sa akin sa paggawa ng desisyon. Ang 4 na dakilang elder ang magiging unang miyembro ng Cabinet Elders Council. Anumang bagay ay maaaring isagawa basta't ang Elders Council ay may mayoryang boto. Kung pantay ang boto, ako ang gagawa ng pangwakas na desisyon. Nang ayanunsyo ng hari ng mga spirit beast ang desisyong ito, halos walang mga spirit beast ang tumutol dito. Tutal, ang Vermilion Bird at ang iba pang 3 dakilang elder ay orihinal na may hawak ng mahigit 80% ng kapangyarihan sa angkan ng spirit beast. Ngayon, isa na lamang itong opisyal na titulo. Matapos itong pag-isipang mabuti, ang hari ng mga espiritong hayop ay mayroon pa ring malaking kapangyarihan. Alam ng lahat ng mga espiritong hayop na ang 4 na matatanda ay nahahati na ngayon sa 2 pangkat. Ang desisyon ng konseho ng mga matatanda ay halos tiyak na magiging pantay, kaya ang kahalagahan ng hari ng mga espiritong hayop ay kitang-kita. Kung ang 2 pangkat ay magkasundo, kahit tutulan pa ito ng hari ng mga espiritong hayop, wala itong silbi. Walang kakayahang lumaban ng mag-isa ang bagong hari sa 4 na dakilang matatanda. Hindi namamalayang hinawakan ni Terence ang kanyang baba at mabilis na sinuri ang mga kalamangan at kahinaan ng sitwasyon. Pakiramdam niya ay hindi ganoon ka-simple ang bagay na ito, ngunit hindi pa niya makita ang tunay na kahulugan. Gayunpaman, ang boses ng hari ng mga espiritong hayop ay medyo nagdulot sa kanya ng pagdududa. Tila iba ito kumpara sa huling pagkikita nila. Dahil ba sa suot niyang gininto ang maskara kaya naging mas marangal ang kanyang boses. Gayunpaman, bilang hari ng mga espiritong hayop, bakit hindi niya maipakita ang kanyang tunay na mukha? Dahil kasama niya ang ibong Vermilion at iba pang mga eksperto, kahit mahina ang hari ng mga espiritong hayop, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang panganib.
Ang elder ng Vermilion Bird ang punong elder ng gabinete ng Elder Council, at ang tatlo pa ay pantay ang ranggo. Hanggang sa maging sapat ang lakas ng hari na ito, ang elder ng Vermilion Bird ang mamumuno sa gabinete ng Elder Council. Umaasa ako na ang lahat ay maaaring magtulungan at mag-ambag ng kanilang lakas sa kaunlaran ng ating angkan ng mga espiritong hayop. Kinumpirma ng hari ng mga espiritong hayop ang posisyon ng ibong Vermilion at nagsalita ng ilang mga salita ng paghihikayat bago umatras sa gilid sa gitna ng hiyawan ng hindi bilang ng mga espiritong hayop. Pagkatapos noon, lumabas si Vermilion Bird at nagbigay ng formal na talumpati, na nakatanggap ng napakagandang tugon. Nadama ni Terence na ang lalaking ito ang maaaring nakinabang ng husto sa koronasyon, ngunit mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sino mang kumokontrol sa hari ng mga espiritual na hayop sa panloob na gabinete ng konseho ng mga nakatatanda ay magkakaroon ng karapatang magsalita sa buong angkan ng mga espiritual na hayop. Kung ang hari ng mga espiritual na hayop ay isang puppet na sinusuportahan ng Vermilion Bird, tiyak na ang Vermilion Bird ay magkakaroon ng walang kapantay na awtoridad sa maikling panahon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ang hari ng mga espiritual na hayop ay magpapatuloy na maging isang puppet pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi nasisiyahan ang puting tigre at ang itim na pagong sa ibong Vermilion. Hanggat may ideya ang hari ng mga espiritong hayop na iwanan ang ibong Vermilion, magiging madali para sa kanila na makipagtulungan sa dalawang matatanda. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay ganap na mababaligtad. Ang panig ng nakararami ay hindi na ang Vermilion Bird at Azure Dragon. Siyempre, hindi mataas ang posibilidad na mangyari ito. Sa huli, ang lakas ng ibong Vermilion ay nananatili pa ring nasa pinakamataas na antas ng angkan ng mga espiritual na hayop. Maliban kung ang hari ng mga espiritual na hayop ay maaaring lumaki sa sapat na taas, hindi ito kwalipikadong makatakas sa kontrol ng ibong Vermilion. Nag-anunsyo si Vermilion Bird ng mga bagong hakbang sa entablado. Hindi niya binanggit ang tunay na plano, ngunit malinaw na gusto niyang dagdagan ang lakas ng militar. Malamig na pinanood ni Terence, pakiramdam niya ay lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga kinatawan mula sa angkan ng mga halimaw sa dagat at sa sentro ay labis na interesado sa pananalita ng ibong Vermilion. Paminsan-minsan ay tumatango sila, hinihiling na sana ay makapagsaya ng malakas. Maya-maya, sa wakas ay natapos na magsalita ang ibong Vermilion. Pagkatapos, lumapit ang puting tigre, itim na pagong, at ang Azure Dragon upang magsabi ng ilang simpleng salita, na siyang nagtapos sa seremonya ng koronasyon. 3 beses pang sumigaw ang lahat ng mga espiritong hayop ng "Mabuhay ang Emperador" bago tuluyang umalis sa plaza ng pagsamba sa langit. Tuluyan na ring nawala ang nakausling liwanag sa kalangitan. Karamihan sa mga espiritong hayop sa loob at labas ng palasyo ay nagsimulang bumalik, at ang malaking grupo ng mga espiritong hayop ay unti-unting nabawasan ang bilang. Mga pinarangalan na panauhin, inaanyayahan kayo ng hari at ng 4 na matatanda. Karamihan sa mga Spirit Beast Masters sa Mountain Split Stage pataas ay nakaalis na, at saka lamang tumakbo at yumuko kay Terence at sa iba pa ang isang sundalong Spirit Beast sa tuktok ng Mystic Ascension Realm. Ang imbitasyong ito ay para sa lahat ng nasa guest area, na natural na kinabibilangan ng Sea Beast Clan at Central. Medyo nagulat si Terence, hindi alam kung ano ang ginagawa ng hari ng mga Spirit Beast. Kung gusto nilang pag-usapan ang anumang sikreto, sapat na ang pagtawag sa angkan ng mga espiritong hayop at sa mga tao mula sa sentro. Bakit nila kinailangang isailalim sa house arrest si Ramlee, 2 alchemist? Kahit ayaw sumali ni Terence sa kasiyahan, tila hindi magandang tanggihan ang imbitasyon ng hari ng mga espiritong halimaw. Wala na siyang magawa kundi ang dalhin si Ramlee at sundan ang karamihan. Ang hari ng mga espiritong hayop at ang 4 na dakilang matatanda ay nakababa na mula sa mataas na plataporma sa sandaling ito. Sabay-sabay silang bumalik sa bagong ayos na Palace Hall at naghintay sa pagdating ng karamihan. 6,228. Ang unang pumasok ay ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at ang lalaking nakasuot ng pulang sombrerong kawayan. Gayunpaman, pagkatapos nilang makapasok, nakapagsalita lamang sila ng kaunti sa matandang Vermilion Bird bago tahimik na naupo.
Hindi rin nagsalita ang angkan ng mga halimaw sa dagat na pinamumunuan ni Eman. Pagkatapos nilang umupo, hinintay nilang magsalita ang hari ng mga espiritual na halimaw. Sa kabilang banda, nagpasya sina Terence at Ramlee na tanggapin na lang ang lahat. Casual silang naghanap ng upuan at naupo, iniisip kung ano ang gustong saliksikin ng mga taong ito. Ang hari ng mga espiritong halimaw ay nakaupo sa trono sa itaas ng pangunahing bulwagan. Nagniningning ang gininto ang maskara, at walang makakakita sa ekspresyon ng mukha sa likod ng maskara. Bilang punong elder ng gabinete ng Elder Council, tumayo si Vermilion Bird nang nakangiti at inilahad ang kanyang mga kamay sa tatlong partido bilang pagbati. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa seremonya ng koronasyon ng bagong hari ng angkan ng mga espiritong hayop. Susunod, tatalakayin ko sa inyong lahat ng posibleng kooperasyon sa hinaharap. Umaasa ako na ang lahat ay magiging bukas at tapat, at maging pinakamatibay na kakampi ng isa't isa. Tumango si Red Sparrow kay Eman at sa dalawang lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan habang nagsasalita. Sa kabilang banda, hindi pinansin si Terence. Pero wala namang pakialam si Terence. Hindi niya akalain na makakatrabaho niya ang Spirit Beast Clan, at mabuti na rin iyon para hindi sila magdulot ng anumang gulo. Elder Vermilion Bird, ano ang karapatan nilang dalawa na sumali sa ating alyansa? Kung wala kang sapat na lakas, hihilahin mo lang kami pababa. Hindi alintana ni Terence, ngunit may isa pang tumalon palabas. Malamig na itinuro ni Eman sina Terence at Ramlee at tinanong ang Vermilion Bird. Kahit hindi siya kasing lakas ng Vermilion Bird, kapantay pa rin siya ng Vermilion Bird. Tutal, kinakatawan niya ang buong tribo ng mga halimaw sa dagat. Prinsipe Eman, huminahon ka naman. Ipapakilala kita. Silang dalawa ang mga henyong alchemist na tao, sina Terence at Ramlee. Ngumiti si Red Sparrow at hindi alintana ang naging reaksyon ni Eman. Itinuro niya ang dalawa at ipinakilala sila. Isang tingin ng paghamak ang lumitaw sa mukha ni Eman. Walang silbi ang isang alchemist sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Gaano man siya kagaling, isa pa rin siyang tao. Hindi man lang siya kwalipikado na maging tagasunod ni Eman. Anong karapatan niya para maging kapantay niya? Bukod pa rito, ang mga elixir ng tao ay hindi gaanong kapakipakinabang sa mga halimaw sa dagat tulad ng mga espiritual na halimaw. Kaya naman walang pakialam si Eman sa kanila. Si Prinsipe Eman ay direktang inapo ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Ang kanyang katayuan ay lubhang marangal. Dapat ninyong subukang mapalapit sa kanya kung may pagkakataon kayo. Humarap si Vermilion Bird kina Terence at Ramlee at ipinakilala sila sa mga miyembro ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Bukod kay Eman, nabanggit din niya ang mga masters ng halimaw sa dagat sa kaharian ng Rift sa dagat, ngunit ang mga nasa kaharian ng Pormasayon sa lupa ay hindi karapat-dapat na ipakilala ng ibong Vermilion. Ngumiti at tumango si Terence, ang kanyang saloobin ay hindi mapagkumbaba o mapang-ipang, nagkukunwaring hindi nakikita ang paghamak ni Eman. Elder Vermilion Bird, narinig ko na ang dalawang alchemist na ito ay mahusay sa pagpino ng mga table tasks at kayang pino ang mga table tasks para sa ating angkan ng mga espiritong hayop. Totoo ba iyon? Biglang tanong ng hari ng mga espiritong hayop na nagpapakita ng malaking interes kina Terence at Terence. Tunay nga. Ang tabletang inialay sa hari ay pinino nila. Bahagyang nagulat ang ibong Vermilion. Tila hindi niya inaasahan na biglang sasalungat ang hari ng mga espiritual na hayop. Gayunpaman, sa harap ng angkan ng mga hayop sa dagat at ng sentral na sugo, hindi siya maaaring maging masyadong halata. Tumango lamang siya bilang tugon sa tanong ng hari ng mga espiritual na hayop. Ang lakas ng hari na ito ay kasalukuyang nasa panahon ng mabilis na paglago, at talagang kailangan ko ang mga ganitong alchemist upang patuloy na magbigay ng angkop na mga tabletang panggamot para sa cultivation ng hari na ito. Paano kung ganito, sina Master Terence at Master Ramlee ang magiging personal kong elixir masters at mananatili sa tabi ko, gagawa ng mga elixir para sa akin anumang oras. Iniisip ko kung may anumang pagtutol ang mga elder ng gabinete ng Elder Council. Ang hari ng mga espiritual na hayop ay nakasuot ng gininto ang maskara, kaya hindi makita ng mga tagalabas ang ekspresyon sa kanyang mukha.
Gayunpaman, ang mukha ng ibong Vermilion ay tiyak na hindi masaya. Ang bagong hari ng mga espiritong hayop ay tiyak na pinalaki ng ibong Vermilion. Katatapos lang ng seremonya ng koronasyon, at ang bagong hari ng mga espiritong hayop ay nang-ahas na hayagang kumanta ng ibang himig mula sa kanya. Tumigas na ba ang iyong mga pakpak? Sa katunayan, hindi pinukaw ng hari ng mga espiritong hayop ang Vermilion Bird sa sarili nitong pagkukusa. Bilang bagong hari, upang mapabuti ang lakas nito, ano ang mali sa pagtanggap ng dalawang Royal Alchemist? Ang ikinalungkot ng Vermilion Bird ay hindi siya humingi ng pahintulot ng maaga. Ang ganitong uri ng pag-uugaling mapagmataas ay labis na bawal sa Vermilion Bird. Mahal na hari, ang dalawang alchemist na ito ay napakahalaga sa pag-unlad ng ating angkan ng mga espiritong hayop. Hindi problema para sa kanila ang maging mga maharlikang alchemist. Gayunpaman, magkakaroon ito ng malaking epekto sa ating estratehiya sa hinaharap. Sinubukan ng Vermilion Bird na mataktikang iwaksi ang iniisip ng hari ng mga espiritong hayop. Hindi magandang mag-init ang ulo sa harap ng napakaraming tao. Kung silang dalawa lang ng pribado, malamang ay naging masungit at pinagalitan na sila ng Vermilion Bird. Elder Vermilion Bird, mali ka. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng hari? Kapag naging makapangyarihan ang hari, natural na uunlad din ang angkan ng mga espiritong hayop. Bukod dito, dahil nabanggit na ito ng kamahalan, dapat man lang natin itong pag-usapan sa ating gabinete, konseho ng mga nakatatanda. Bakit hindi na lang tayo bumoto ngayon? Putol ng puting tigre sa Vermilion Bird na may peking ngiti. Hindi niya maaaring palampasin ang ganito kagandang pagkakataon. Dahil ang isyu ay iminungkahi ng hari ng mga espiritong hayop, katumbas ito ng pagkakaroon ng malinaw na boto ng hari sa panloob na konseho ng mga nakatatanda. Hanggat hayagang sinusuportahan ng White Tiger at Black Tortoises Alliance ang hari, hindi mahahalata nitong itatali ang hari sa kanilang karwaheng pandigma. Ito ang maglalatag ng matibay na pundasyon para sa hinaharap na paghaharap kina Vermilion Bird at Azure Dragon. Maliit na bagay lang naman yan, bakit pa natin kailangang pag-usapan yan sa mga elder ng gabinete? Elder ng White Tiger, hindi ba't parang bundok ang ginagawa mong molehill? Tumawa ang Green Dragon at nagpatuloy sa pag-uusap, kailangan ng hari ng isang opisyal na alchemist, at ang estratehiya ng ating Spirit Beast Clan ay nangangailangan din ng mga alchemist. Kaya, ayos lang na ayusin ang lahat para sa magkabilang panig. Ano pa ang dapat pag-usapan? Elder Green Dragon, ang ibig mo bang sabihin ay isa sa dalawang alchemist na ito ang maaaring maging personal na alchemist ng hari? Tinaasan ng White Tiger ang kanyang mga kilay at tila walang pakialam. Gayunpaman, ang mga mata nito ay nakatuon na sa hari ng mga espiritual na hayop. Kung ipipilit ng hari ng mga espiritual na hayop na maging personal niyang alkaimiko ang dalawang alkaimiko, wala siyang masasabi. Kahit sa harap ng angkan ng mga hayop sa dagat at ng mga tao mula sa sentro, kailangan niyang labanan ng harapan ang Vermilion Bird at ang Azure Dragon at sikaping hilahin ang hari ng mga espiritual na hayop papasok sa kanyang kampo. Gayunpaman, kung ang hari ng mga espiritong hayop ang unang lamambot, ang puting tigre ay hindi na magpapatuloy na ipagtanggol ito ng walang kabuluhan. Masasaktan lamang nito ang hari ng mga espiritong hayop. Hindi. Sina Master Linford at Master Ramley ay parehong henyo sa alchemy. Walang problema para sa kanila na maging opisyal na alchemist ng hari. Marami palang dapat pagbutihin ng hari at hindi niya kailangan ng mga alchemist na kasing level ninyong dalawa sa ngayon. Kaya, nakapaghanda na ako ng isa pang angkop na opisyal na alchemist para sa hari. Ngumiti ng may kumpiyansa si Azure Dragon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at pamitik ng kanyang mga daliri. Agad na yumuko at sumang-ayon ang mga gwardya ng Spirit Beast sa labas ng bulwagan. Halata na nakapag-ayos na sila. 6,229. Nagulat si Terence. Isang Imperial Refiner para sa hari ng mga Spirit Beast. Ang isang ordinaryong alchemist ay walang silbi sa Spirit Beast Clan. Sa madaling salita, maliban sa mga sky-class na isla sa high-level sea area ng East Continent, kakaunti lamang ang mga alchemist na kayang pinuhin ang mga elixir ng Spirit Beast Clan.
Isa sa mga dahilan ay nawala na ang paraan upang paikliin ang apoy ng kamalayan, ngunit kung gusto ng isang tao na gamitin ang apoy ng kamalayan, hindi maaaring maging mababa ang lakas ng primordial spirit at ng kamalayan. Sa mga islang may antas ng kalangitan, karaniwang sinisimula ng mga tao ang paglinang ng kanilang spirit sense pagkatapos ng yugto ng pagbubukas ng sekta. Ang mga henyo sa pinakamataas na antas ng Earth-splitting realm ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maabot ang antas ng spirit sense ni Terence at Ramlee, ngunit maaaring hindi ito magawa ng mga ordinaryong si-splitting cultivator. Isang alchemist na nasa yugto ng paghahati ng dagat. Sila ang gulugad ng mga sinaunang pamilya. Paano sila napunta sa Timog Kontinente upang maging mga imperial alchemist para sa angkan ng mga espiritong hayop? Pero base sa sinasabi ng Green Dragon, tila ang refiner na inihahanda niya ay hindi kasing husay ni Terence at Ramlee. Nalito siya rito, at hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng Green Dragon. Elder Asher Dragon, napakabait mo naman. Gayunpaman, sa tingin ko pa rin ay mas angkop ang dalawang Grandmaster na ito na maging Royal Alchemist. Marahil ay maaaring gamitin ang mga alchemist na inihanda mo para sa ibang layunin. Natahimik sandali ang hari ng mga espiritual na hayop. Pagkatapos, muling ibinuko nito ang bibig upang ipaglaban ito. Hindi nagsalita ang Vermilion Bird, ngunit isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata nito. Medyo nagulat din si Asher Dragon sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ito ipinapakita sa kanyang mukha. Nakangiti pa rin niyang sinabi, "Mahal na hari, nasabi ko na mas mataas ang pamantayan nina Master Linford at Master Ramlee. Sayang naman kung sila ang magiging personal mong alchemist. Ang mga alchemist na inihanda ko para sa iyo ay sapat na para matugunan ang iyong mga pangangailangan sa ngayon." Medyo bastos na ang mga salitang ito. Sa harap ng bagong koro ng hari ng mga espiritong hayop, nang ahas ang Asher Dragon na magsalita ng napakatigas. Ang kahulugan nito ay makikita ng mga may matatalas na mata. Sumandal si Eman sa kanyang upuan at tiningnan ang lahat ng nangyayari sa harap niya ng may mapaglarong ngiti. Ito ang panloob na gawain ng angkan ng mga spirit beast. Ang panunood lamang ng palabas ang kanyang interes at walang balak na makialam. Green Dragon, anong sinasabi mo? Anong problema kung gusto ng hari ng mas mataas na antas na alchemist? Hindi ba dapat ibigay natin ang pinakamahusay sa hari? Ang malakampana ng mga mata ng White Tiger ay tumitig sa Asher Dragon at malakas itong pinagalitan. Mapakaranasan man o lakas, mas mataas siya kaysa sa Asher Dragon. Maaaring medyo mahinahon siya pagdating sa Vermilion Bird, ngunit hindi siya magiging magalang sa Asher Dragon. Elder White Tiger, hindi ba't ang layunin ng pagtatatag ng ating gabinete, Elders Council, ay upang tulungan ang hari sa makatwirang paghawak ng mga gawain bago pa man siya lumaki? Iniisip ko kung may problema sa aking mga salita. Sa puntong ito, ang pinakamahusay na alchemist para sa hari ay hindi magkakaroon ng mas mahusay na epekto kaysa sa aking inirerekomenda, at makakaapekto rin iyon sa pag-unlad ng ating angkan. Elder White Tiger, sa tingin mo ba ay hindi mahalaga kung maaapektuhan nito ang buong angkan? Walang pakialam ang tono ng Asher Dragon, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay lubhang matigas ang ulo. Bilang isang elder na napromote ng Vermilion Bird, natural lamang na kailangan niyang akuan ang responsibilidad na sumugod sa linya ng kalaban. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi binigyan ng Vermilion Bird ng pagkakataon ng White Tiger na magsalita at pinutol ito gamit ang isang malamig na boses. Sa anumang kaso, ang pag-aaway sa harap ng angkan ng mga halimaw sa dagat at ng kinatawan ng gitnang partido ay magiging isang kabiguan para sa kanya. Bukod sa pagbibigay sa iba ng impresyon na wala siyang sapat na kontrol sa angkan ng mga espiritong halimaw, wala nang pakinabang na masasabi pa. Sumanghal ang puting tigre. Hindi niya maipakita ang anumang mukha sa ibong Vermilion, ngunit bago pa man magsalita ang hari ng mga espiritual na hayop, mapasusuklaman lamang niya ang ibong Vermilion kung samobra ang kanyang sasabihin. Kaya, pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa itim na pagong, pinili niyang manahimik muna. Mahal na hari, tingnan muna natin ang alchemist na inirekomenda ng Asher Dragon. Walang ekspresyong ikinuyom ng Vermilion Bird ang kanyang mga kamay sa hari ng mga espiritual na hayop.
Bagamat hindi niya ito ipinakita ng malinaw, nakikita ng lahat na medyo hindi na siya nasisiyahan. Naramdaman ng hari ng mga espiritual na hayop ang lamig sa katawan ng ibong Vermilion at alam niyang kabaligtaran lamang ang magiging epekto nito kung magsasalita itong muli. Kaya naman, bahagyang tumango ito at pansamantalang pumayag sa alok ng ibong Vermilion. Tumahimik sandali ang bulwagan, ngunit hindi nagtagal ay pumasok ang gwardya kanina kasama ang isang matandang lalaki. Tiningnan siya ni Terence Sentimo, isang pamilyar na tao. Dimitri Zing. Paano napunta ang matandang lalaking ito sa katimugang isla? Akala nga ni Terence ay maaaring ipinadala ng Green Dragon si Dogen o si Bradley Sentimo. Ang ilusyong hamog ay teritoryo ng Polaka, kung tutuusin, at kung makakalabas si Terence at makakagawa ng isang bagay, natural na maaaring ipadala ng Polaka ang isa sa mga tao ng pamilyang Zing bilang isang paraan upang mapigilan si Terence. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang Zing pa rin ang pamilyang Zing, pero si Dimitri ang nanatili sa Nakajima dati. Binabati ni Dimitri ang hari at ang apat na dakilang matatanda. Pagpasok pa lamang ni Dimitri sa bulwagan, agad niyang yumuko at humakbang pasulong. Magalang niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at yumuko. Hindi siya nang ahas na magpabeya. Kung tungkol naman kina Eman at Central, hindi man lang niya sila binati. Hindi niya man lang pinansin sina Terence at Ramli na parang hindi niya sila kilala. Kamahalan, si Dimitri ang punong alchemist ng sikat na sekta ng medisina sa Middle Island. Dati siyang sikat sa kontinente ng Silangang Asya at isang pambihirang talento sa alchemy. Dahil sa kanyang lakas, higit pa sa sapat na siya para pansamantalang maglingkod bilang isang imperial alchemist. Humarap ang Asher Dragon sa hari ng mga espiritong hayop ng may ngiti at ipinakilala si Dimitri sa kanya. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi naman sama ang kakayahan ni Dimitri sa alchemy. Halos hindi siya makagawa ng normal na profound stage elixir, pero imposibleng makagawa siya ng elixir para sa mga spirit beast. Hindi nga sapat ang lakas ng hari ng mga espiritong hayop. Nasa yugto pa lang ito ng profound. Gayunpaman, ang paggamit kay Dimitri bilang isang imperial alchemist, hindi ba't labis na kawalang galang ito sa hari ng mga espiritong hayop. Kahit na gusto niyang magpanggap, dapat man lang ay gawin niya itong magmukhang mayaman at kahanga-hanga. Kamahalan, ang sinabi ng elder ng Asher Dragon ay lubos na makatwiran. Itong si Dimitri ay sapat na upang maging imperial alchemist. Naayos na ang bagay na ito. Bilasan natin at pag-usapan ang mga mahahalagang bagay. Huwag mong sayangin ang oras ng ating mga natatanging panauhin. Hindi na hinintay ng Vermilion Bird ang pagpapahayag ng opinyon ng hari ng mga espiritong hayop at direktang nagdesisyon. Elder Vermilion Bird, hindi mo man lang hiniling ang opinyon ng hari bago ka gumawa ng sarili mong desisyon. Kung isasantabi mo ang mga nakatatanda sa gabinete, sa tingin mo ba ay mayroon ka ng buong autoridad na gumawa ng mga desisyon para sa hari? Ngumisi ang puting tigre at sarkastiko itong nagsalita. Maliit na bagay lang ang pagkuha ng isang imperial alchemist. Sa prinsipyo, ang hari ng mga spirit beast ang may huling desisyon. Gayunpaman, ngayong ang Vermilion Bird na ang siyang gumawa ng huling desisyon, napakagaan pa ring sabihin na lumampas na siya sa kanyang autoridad. Makatuwiran ang mga sinabi ng White Tiger. Nakatatanda puting tigre, hindi na kailangang pag-usapan ang napakaliit na bagay na ito ngayon. Kahit na may ibang opinyon ang hari, pwede natin itong pag-usapan mamaya. Ano ang sinusubukan mong gawin sa paghawak nito? Magandang ideya ba talaga na isantibi ang ating mga tanyag na panauhin para sa ilang maliliit na bagay? Malamig na tiningnan ng ibong Vermilion ang puting tigre. Sa ganitong mga pagkakataon, kung may sasabihin pa ang puting tigre, agad itong magiging pag-alit. 6,230. Kahit na maramdaman ni Eman at ng iba pa na mayroong panloob na problema sa loob ng angkan ng mga espiritual na hayop, mas mabuti na iyon kaysa sa maramdaman nila na walang kontrol ang ibong Vermilion sa angkan ng mga espiritual na hayop. Sige, sige. Hindi na kailangan pang sabihin pa, mga elder. Susundin natin ang sinabi ni Elder Vermilion Bird. Si Alchemist Zing ang magiging personal kong alchemist. Biglang bumukas ang bibig ng hari ng mga espiritual na hayop para patahimikin ang sitwasyon.
Hindi nito alam kung gusto ba talaga nitong maging mas mahalaga ang pangkalahatang sitwasyon o kung natatakot ito sa Vermilion Bird. Matalino ang hari. Ikinuyom ng ibong Vermilion at ng dragon na asul ang kanilang mga kamay bilang isang peking pagsaludo. Pagkatapos, humarap ang dragon na asul sa puting tigre at sinabing, nakatatanda na puting tigre, malinaw na ang mga tagubilin na ibinigay ng hari. May iba pa ba kayong gustong sabihin? Sumanghal ang puting tigre at hindi pinansin ang pang-aasar ng Asher Dragon. Pinuri rin ito ang hari ng mga espiritual na hayop dahil sa karunungan nito at hindi na nagsalita pa. Nanatili si Dimitri sa kanyang dating posture ng pagyuko at pagpupugay. Dahil walang pumansin sa kanya, hindi niya alam ang gagawin ngayon. Bukod pa rito, habang pinakikinggan ang kahulugan ng mga malalaking bantay na ito ng angkan ng mga espiritong hayop, tila siya ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Ang kaalamang ito ay nagparamdam sa kanya ng matinding pagkabalisa. Sa simula, binabantayan niya ang sikat na sekta ng medisina sa gitnang isla. Sino ang mag-aakala na makakatanggap siya ng mensahe na sina Dogen at Bradley ay naaksidente sa Timog Kontinente at nangangailangan ng malaking halaga ng espiritual na jade para kumalat. Pinsan lamang niya si Dogen, ngunit si Bradley ay kanyang tunay na apo. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Dimitri na maging pabaya at mabilis na dinala ang espiritual na jade sa Timog Kontinente upang hanapin ang dalawa. Sa kasamaang palad, hindi natagpuan sina Dogen at Bradley. Sa halip, sila ay dinakip ng mga nasasakupan ng Green Dragon at ibinigay sa Green Dragon. Noong una, hindi siya napansin ng Green Dragon. Ang alam lang niya ay kamag-anak siya ng dalawa pang bilanggo, kaya lagi niya itong iniingatan sa kanyang tabi. Nang banggitin ng hari ng espiritong halimaw na kailangan nito ng isang Imperial Elixir Master, agad na naisip ni Asher Dragon ang tatlong tao mula sa pamilyang Zing. Hindi niya mahanap ang dalawa kasama si Terence, kaya ginamit niya si Dimitri para mabuo ang mga numero. Ito rin ang dahilan kung bakit nakadalo sina Terence at Ramlee sa seremonya ng koronasyon, ngunit wala roon si Dimitri. Kung hindi lang dahil magagamit niya ito, mabilis sanang nakalimutan ni Green Dragon si Dimitri. Mga Grandmaster ng Alchemy, tumabi muna kayo. Pag-usapan muna natin ang isyu ng alyansa sa lahi ng mga halimaw sa dagat. Napag-usapan na natin ito dati, kaya wala nang pagtutol, di ba? Ayaw nang ipagpatuloy ng Vermilion Bird ang usapin tungkol sa Royal Alchemist, kaya agad niyang inilipat ang usapan sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Bakit hindi kayo bumoto? Ito ang unang pampublikong boto simula nang maitatag ang ating gabinete, ang konseho ng mga nakatatanda. Napakahalaga nito. Napapanahong ibinigay ng Asher Dragon ang kanyang mungkahi. Nakatakda na ang kooperasyon sa angkan ng mga halimaw sa dagat, at ang pagboto ay formalidad lamang. Gayunpaman, ang Asher Dragon ang nagpanukala nito. Kung susuportahan ng puting tigre at itim na pagong ang mungkahing ito, magiging magandang simula ito para sa ibong Vermilion at ibong Asher. Sa hinaharap tuwing boboto sila sa anumang bagay sa gabinete ng konseho ng mga nakatatanda, maaalala nila ang unang boto ng konseho ng mga nakatatanda. Ang puting tigre at itim na pagong ay sunod sonyerin kay ibong Vermilion at ibong Asher. Kahit na may praktikal na epekto ito o hindi, kahit papaano ay magkakaroon sila ng kaunting psikolohikal na kalamangan. Kung kakalabanin ng puting tigre at ng iba pa ang Asher Dragon, magiging hindi maganda ang mukha ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Sa hinaharap, tiyak na itataboy ng alyansa sa pagitan ng dalawang angkan ng puting tigre at ang mga angkan ng mga itim na pagong. Ang ganitong uri ng kabutihan, ang pagpatay sa dalawang ibon gamit isang bato, ay lihim na nagpalaki sa puso ng Asher Dragon. Pakiramdam niya ay ganap na niyang nagantihan ang ugali ng puting tigre na naghahanap ng gulo ng walang dahilan ngayon lang. Napakamot ng ulo ang puting tigre. Sa ngayon, hindi pa siya nakakapagdesisyon kung susuportahan niya o tutulan, kaya't maingat siya sa kanyang mga salita. Bago pa niya maayos ang kanyang mga iniisip, ayaw na niyang magsalita. Napag-usapan na natin ito, ano pa ang dapat pagbotohan? Huwag mong sabihin na gusto ni Elder Green Dragon na bawiin natin ang desisyong ginawa natin. Walang pagmamadaling nagsalita ang itim na pagong, tinulungan ang puting tigre na makaahon sa kanyang kalagayan. Agad na tumango ang puting tigre bilang pagsang-ayon.
Hanggat kaya nilang malampasan ang botohan, kahit papaano ay hindi sila malalagay sa alanganin. Matandang itim na pagong, ikaw ang nakakakita ng malinaw. Magdesisyon tayo tungkol sa kooperasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga detalye ng ating kooperasyon. Mahinahong sabi ng ibong Vermilion, na madaling nanguna sa pulong. Malamig na tumingin si Terence. Paano magtutulungan ang mga spirit beast, si Beast, at Central ang pinakagusto niyang malaman, at pinag-uusapan nila ito sa harap niya. Marahil ay inakala ni na Vermilion Bird at ng iba pa na hindi kailanman makakatakas si Terence mula sa mga kamay ng mga espiritong halimaw sa buhay na ito, kaya naman naging walang prinsipyo sila sa harap ni na Terence at Ramlee. Kung alam lang nila na mayroon pa ring itinuro si Terence na 10,000 milyang talisman sa teleportasyon, baka hindi nila it ginawa. Tungkol sa kooperasyon, napag-usapan na ang mga kondisyon. Kung walang pagbabago, gagawin natin ang sinabi sa atin. Sawa na si Eman sa palabas at tamad na ikinumpas ang kanyang kamay. Hanggat magagarantiyahan ng tribo ng halimaw sa dagat ang kanilang sariling mga benepisyo, hindi mahalaga sa kanya ang lahat ng iba pa. Tama si Prinsipe Eman. Gagawin na lang natin ang napag-usapan natin. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Ang kooperasyon ng Central sa angkan ng mga espiritong hayop ay mas malalim kaysa sa angkan ng mga hayop sa dagat. Ang mga kondisyon at kung ano-ano pa ay napagkasunduan na. Ang patuloy na pag-uusap tungkol sa mga detalye rito ay hindi makakabuti sa buong plano. Wala sa mga makakaupo rito ang mga hanggal. Ang tinatawag na talakayan ay isa lamang proseso. Agad na naintindihan ni Terence, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Gusto niyang makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit ang mga taong ito ay nagpapanggap lamang. Hindi nakakapagtaka na sila ay napakabukas palad. Elder Vermilion Bird, Elder Asher Dragon, kailangan mo ba ng mga elder ng gabinete para bumoto tungkol dito? Lumingon ang White Tiger para tingnan silang dalawa ng may mapang uyam ng ngiti. Sa wakas ay nakahanap na ito ng pagkakataong maghayganti. Dahil nagkasundo na tayo, hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras. Gawin na natin ang dapat nating gawin. Single ng ibong Vermilion, at isang malungkot na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. Sumulyap si Terence sa White Tiger. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kasimple ang lalaking ito dahil sa magaspang nitong anyo. Gayunpaman, dapat ay may makuha siyang kakampi. Kung mas mahirap ang taong iyon, mas malaki ang maitutulong niya sa hinaharap. Pumunta siya sa Timog Kontinente upang kumuha ng impormasyon, ngunit matapos makuha ang impormasyon, napagtanto niya na walang silbi na ipadala ito pabalik sa hilagang isla. Hanggat nagtutulungan ang tatlong panig, walang ibang isla maliban sa silangang kontinente ang makakalaban sa kanila. Kaya ang pinakagustong gawin ni Terence ngayon ay ang sirain ang plano ng angkan ng mga espiritong hayop, o sa madaling salita, sirain ang plano ng Vermilion Bird at Asher Dragon. Base sa sitwasyon ngayon lang, ang hari ng mga espiritual na hayop, ang puting tigre, at ang itim na pagong ay maaaring hindi kakampi ng Vermilion Bird at Asher Dragon. Habang nag-iisip si Terence, biglang bumukas ang bibig ng hari ng mga espiritong hayop, mga elder. Sa tingin ko ay medyo maliit ang bilang ng mga elder sa Inner Pavilion. Una, madaling lumikha ng sitwasyon na 2-2 habang nagbobotohan, kaya kailangan kong magdesisyon. Pangalawa, kadalasan ay abala kayo at walang oras para harapin ang mga walang kwentang bagay. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para dagdagan ang bilang ng mga elder? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.